Hallelujah. Sa umaga po ito ay ating pag-aaralan ang ilan sa mga isinulat ni Propeta Isaias. Ito'y natala sa chapter 49 verses 1 to 16. Na dito ay mababasa natin yung kasaysayan ng bayang pinili ng Diyos. Ito yung Israel na tulad natin ay nakakaranas ng maraming pagsubok, ngunit ang pangako ng Diyos ay nananatiling para sa kanila. Kung paanong ang bayang Israel, yung literal niyang bayan, ay nakaranas sa buong panahon ng kanilang buhay hanggang sa ngayon nakakaranas sila ng maraming pagsubok, ngunit nananatili na ang pangako ng Diyos ay nakakalaan para sa kanila. At tayo nga bilang mga spiritual Israelites, ito'y kasama sa pribilehiyo na kung saan ay atin ding tatanggapin. Dahil nga po sa simula pa lamang, sangayon dito sa tala ni Propeta Isaias, itinalaga na sila ng Diyos upang pagpalain sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. At tulad nga ng mga Israelita, tayo ng mga spiritual Israelites, ay nasa atin din yung pangako dahil tayo pinili ng Diyos upang maging kanyang bayan. At tayo ngay nasa kanyang mga kamay. Kanina nga binanggit ko sa atin sa huling awit na binanggit, "So close, I believe, you're holding me now in your hands, I belong. You never let me go." Di ba? Kaya nga, bilang spiritual na pagkain natin sa umagang ito, yung ating pag-aaralan na tala ni Propeta Isaias, ito'y magbibigay sa atin ng pag-asa, magbibigay sa atin ng kagalakan, sa panahong ito na tila baga wala ng kapag-asa, sa panahong ito na tila baga punong-puno ng kalungkutan, ngunit salamat sapagkat gaya ng binanggit sa awitin na ating narinig, at ito rin yung huling bahagi doon sa verse 16 na sinulat ni Propeta Isaias. Ang sabi rin niya, "Jerusalem, hindi kita malilimutan, pangalan mo'y nakaukit sa aking palan." Alam niyo po sa umagang to, isang bagay lamang magbibigay sa atin ng patuloy na lakas ng loob, pag-asa sa kabila ng ating mga nararanasan. Yung katiyakan na tayo nasa kamay ng Diyos. Amin po ba? Palakpakan natin Diyos. At sa umagang ito, makikita natin at patuloy na pinaunawa ano ba yung kahalagahan nung tayo ay nasa kamay ng ating Diyos at hindi niya tayo binibitawan. So umagang ito, muli, nang isinulat ni Propeta Isaias itong verse 49, chapter 49 na ito, that was 700 years ago bago po dumating ang ating Panginoon Jesus. 700 years, more or less, sa ngayon sa mga eksperto. Pero makikita natin na sa habang yun ang panahon, nakita na yung tinatawag na mangyayari sa kasalukuyan, yung tinatawag na pagliligtas ng ating Panginoon Jesus, kung paano yung mga pangako na kanyang isinulat ay magkakaroon ng kaganapan sa buhay ng ating Panginoon Jesus at maging sa buhay ng bawat isa sa atin. Ngayong umagang ito, apat ang makikita natin na benepisyo, bagay na kung saan ay dapat nating makita na kapag tayo'y nasa kamay ng ating Diyos, una sa lahat, meron tayong kaligtasan, meron tayong seguridad, meron tayong suportang mula sa Diyos, at meron tayong kalakasang nagbubuhat sa Diyos. Salvation, security, support, and strength. 4S na ito yung dulot ng pagiging nasa kamay tayo ng ating Diyos. Yung una, para patuloy tayong palalahanan na makita natin na kapag tayo ay nasa kamay ng Diyos, tayo ligtas. Tayo ligtas. Alam ko po, sa sinulat na yun, bagaman maraming bahagi ng salita ng Diyos, doon sa specific na pinag-aaralan natin chapter 49 ng Isaias, doon ay makikita natin na ang ating Diyos, hindi lamang ang kanyang tinawag ay ang mga Hudyo. Ang sabi dito sa verse 6, "Sinabi sa akin ni Yahweh, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, gagawin din kitang liwanag sa mga bansa upang ang buong daigdig ay maligtas." Kaya makikita nyo, ang purpose ng pagliligtas ng Diyos ay hindi lamang para sa mga Hudyo, kundi maging sa mga Hintil kung saan tayo'y nabibilang.
Kaya ito yung dapat nating makita na kung tayo nasa kamay ng Diyos, kabilang tayo doon sa tinatawag na nais ng Diyos o plano ng Diyos na tayo iligtas. Yung original na plano ng Diyos na tayo makasama niya sa paraiso. Alam mo po, maliit nating binabanggit. Huwag mawawala sa isipan ng bawat isa, maging sa mga kapatid natin, mga kakilala natin na nakakapanood. Ang original na layunin ng Diyos, makasama talaga ang tao sa paraiso. Kaya nung nilikhain niya ang tao sa paraiso niya inilagay, kasama, pumasok nga lang yung kasalanan, ito yung lagi nating binabanggit. Kaya napahiwalay ang tao na palabas sa paraiso. Pero dahil mahal ng Diyos Ama ang tao, ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Sus, na kung tayo papasok sa kanya, kung tayo tatanggapin natin, tayo mapapasa sa kanyang kamay, mga kamay, at yung kaligtasan, tuloy-tuloy mapapasa atin. Di ba? Ano sabi sa unang Timoteo 2:3? Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ibig niyang ang lahat ng tao maligtas. Pag sinabing lahat, buong mundo yan. Kaya tama yung sinabi ni Propeta Isaias. Yung buong daigdig. At ang sabi nga ni Apostol Pedro sa ikalawang aklat niya, 3:9, God is not willing for any to perish, but for all to come to repentance. Lahat talaga. Kaya makikita nyo yung original na plano ng Diyos. Kaya sabi nga, kung tayo ay nakapasok na sa kami ng Diyos at yung kaligtasan bunga ng pananampalataya natin kay Kristo sa kanyang mga ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, tayo nasa kami niya. At sabi sa verse 8 ng ating chapter 49 ito ng Isaias, sinabi pa ni Yahweh sa kanyang bayan, sa tamang panahon, tinugon kita, sa araw ng pagliligtas, sinakluluhan kita. Alam niyo yung literal na bayang Israel ang panahon yun na sinasakop ng mga Babylonia. Sang-ayon sa kasaysayan, ang mga Babylonia, yan ang mga pinaka-fiercest, pinaka-malulupit, barbaric na mga tao na iyan ang umalipin sa Israel. Na iyan ang nagpahirap at talagang gumapi sa kanila. Pero ano sabi ng Diyos? Aagawin kita sa kamay nila. Alam niyo po, spiritually speaking, ang mundo, yan ang pinakamalupit na kung saan ay sa atin ay umaalipin. Yan yung panahon na mga Babylonia sa ang mga Israelite alipin. Sa ating buhay, ganun din. Na kung tayo ay hindi mananampalataya sa ating Panginoong Sus, tayo patuloy na naaalipin ng malupit na sanlibutan. So, dulang tayo mamatay at mapahamak doon sa impyerno. Pero ang pangako ng Diyos, aagawin ng Diyos ang kanyang bayan sa kamay nila. At ang sabi pa niya sa verse 25, verses 25-26, ang sagot ni Yahweh, ako ang haharap sa sino mang lalaban sa iyo. At ililigtas ko ang iyong mga anak. Hihimukin kong magpataya ng mga umaapi sa iyo. Mag-aalab ang kanilang buot at mahuhumaling sa pagpatay. Sa gayon, makikilala ng sangkatauhan na kung si Yahweh ang makapangyarihang Diyos ang nagliligtas sa Israel. Kaya makikita nyo, guys, sinabi ko nga, lahat ng mga bagay na literal na nangyari, actually literal itong nangyari sa bayang Israel, sa kamay ng mga Babylonians. At ito spiritual na nangyayari din sa ating lahat, na gaya na sinabi ko nga kanina. Malupit ang sanlibutan. Ang nais niya tayo mapahama. Kaya sabi ng Diyos, kaaway natin sa liputan. Yan ang ginapi ng ating Panginoong Sus. Nandiyan ang ating mga kalaban. Pero sabi ng Diyos, kung tayo'y nasa sa kanyang mga kamay, siya ang lalaban para sa atin. Ano sabi niya? Ako ang haharap sa sino bang lalaban sa iyo. Bakit? Napagtagumpayan na ng Diyos ang sanlibutan ng ating Panginoon. Yung una, dapat makita natin yun. Lahat ng tao nagnanais ng kaligtasan. Pero ang tunay na kaligtasan nasa kamay ng Diyos. Wala sa anumang mga bagay na meron tayo. Kahit tayo kay napakaraming kayamanan, kahit tayo kay napakalakas ng iyong pangangatawan, marami kang kaibigan, hindi niyang kayang iligtas ang iyong buhay. Ang Diyos lamang ang kayang magligtas ng ating buhay. Yun yung una,
na kapag tayo nasa kamay ng Diyos, tayo ligtas. Pangalawa, kapag tayo nasa kamay ng Diyos, may seguridad, security. Ang sabi dito sa verse 8 naman, ng chapter 49 ulit. Sinabi pa ni Yahweh sa kanyang bayan, sa tamang panahon tinugon kita sa araw ng pagliligtas na nagluluhan kita, iingatan kita at sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng kasunduan sa mga tao, ibabalik kita sa sariling lupain. Palalayain ko ang mga nasa bilangguan, dadalhin sa liwanag ang mga nasa kadiliman, sila'y matutulad sa mga tupang nanginginain sa masaganang pastulan. Pag sinabing security, hindi lamang yung ikay nasa loob ng isang tahanan may bantay na yung mga papasok na mga magnanakaw masamang tao hindi makapapasok dahil may security. Hindi lamang yun. Naririnig natin yung tinatawag na food security, di ba? Yung kasapatan ng pagkain na meron tayo. Ano sabi rito? Ibabalik kita sa sariling lupain. Manginginain ka sa masaganang pastulan. Alam niyo po sa tao, likas yan, at maraming tao itong pantunan. Di baling hindi ka napakayaman basta ikay payapa. Bagaman siyempre ang ideal, masarap na ikay sagana at payapa. Yun ang ideal. Pero kung titingnan natin, ay kung ikaw nga ay sagana at wala ka namang kapayapaan, may problema. Di ba? Maraming hindi makatulog. Pero dito ang pangako ng Diyos, ang sabi rito, iingatan ka at the same time, secure ka. Sagana ka pa. Ito yung pangako ng Diyos. Hindi lamang tayo pasasaganain. Yung kapayapaan nasa atin. Yung security of tenure, di ba? Ano ko sabi rito? Ibabalik kita sa sariling lupain. Pag sinabing sariling lupain, hindi ka ISF, hindi ka informal settlers. Sarili. Ibig sabihin, pag sinabing sarili, yung security of tenure ng paninirahan, panatag ka. Kasi sa'yo yan. Yun ang pangako ng Diyos. Diba? May seguridad. Yung pagkain, nandoon din. Kaya imagine niyo ang buhay ng napangako ng Diyos. May seguridad tayo sa ating paninirahan. Sagana tayo sa mga pangangailangan at meron tayong kapayapaan. Grabe ang pangako ng Diyos kapag tayo nasa kanyang mga kamay. Na maraming tao ang nadadayan sa libutan. Kasi pinagdududa dun sa kayang gawin ng Diyos. Diba? Kapag nakaharap sa tinatawag na mga trials, nawawala sa isipan na kapag nasa kamay tayo ng Diyos, may seguridad. Diba? Yan ang ginagawa ng kaaway, pinagdududa tayo. Kaya dapat makita natin na kapag tayo nasa kamay ng Diyos, dapat maging payapa tayo. Bagaman, siyempre ang realidad, hindi ko nasa kamay tayo ng Diyos, walang pagsubok. Hindi kung nasa kamay tayo, lumalakad sa kalooban ng Diyos, walang matinding trials. Tatandaan natin, si Joseph nasa kamay ng Diyos, nang maranasan niya, yung siya'y halos ipatay ng kanyang mga kapatid. Diba? Sino? Lumalakad sa kalooban ng Diyos, nasa kamay ng Diyos, nang halos lahat ng kanyang, nasa kanya ng panahon yun, nawala. Kayamanan, maging yung buong pamilya, lahat. Sa dulang yung buhay, nabingit pa, pati yung asawa, na-question pa siya. Yun ay sa panahon na si Job nasa kamay ng Diyos. Yung tatlong Hebreo, nang sila itapon sa pugon, nasa kamay sila ng Diyos. Pero nahayag doon ng pagliligtas ng Diyos. Matinding pagsubok si Daniel. Di ba alam natin, nang ihulog siya sa lion's den, nasa kamay siya ng Diyos. Pero doon natin nakikita na kapag tayo'y nasa kamay ng Diyos, dumating man yung mga matitinding yan, maliligtas tayo. Dapat paniwalaan natin yun. Dapat nananampalataya tayo doon. Huwag tayong magkaroon ng takot, di ba? Nang putulan ng ulo si John the Baptist, nasa kamay ng Diyos. Minsan nagtatanong, akala ko ba, yan ay iniingatan ng Diyos o yan ay iniingatan sa Diyos at hinayaan na mamatay. Ba't hinayaan ang mga aksidente? Hindi natin nakikita ang kalooban ng Diyos. Tatandaan natin, ulitin ko sa lahat sa simple lamang ng mga binabanggit natin na ito. Ito yung mga taong nasa kalooban ng Diyos at ang Diyos ay nalulugod sa kanila ng panahong maranasan nila yung mga bagay na ito yung iba sa kanila ay namatay pa.
Dapat huwag tayo masisira doon. Huwag tayo magkakaroon ng kaisipan na bakit si Bishop sa ganung kaparang namatay ay naglilingkod sa Diyos. Hindi natin nauunawa ang kalooban ng Diyos. Di ba? Basta ang mahalaga, sabi ko nga, dumating man sa ating matitinding pagsubok na ito, ito yung sinabi ko kahapon, ang mahalaga, nasa kamay tayo ng Diyos. Di ba? Pero siyempre, kaya sinabi ko nga, pag sinabi ng Diyos na siya bahala, magtiwala tayo. Laki pa na natin matinding pananampalataya kasi siya ang bahala. Sabi sa verse 26, hihimukin ko na magpataya ng mga umabi sa inyo. Ano ibig sabihin? Yung mismong mga kaaway natin, sila mismo ang guguho sa sarili nilang mga kamay. Diba? Mag-aala pa kanilang buot at mahuhumaling sa pagpapatay. Sa gayon, makikilala ng sangkatauhan. May mga bagay talaga na dapat makita natin lagi na inaalaw ng Diyos yung mga negatibo at tila bagang mapanganib na pangyayari sa ating buhay. Ang purpose dito, upang makilala ng sangkatauhan na akong si Yahweh ang makapangyarihang Diyos, ang Diyos na nagliligtas. Paano mo ipapahayag? Paano mo ipapatotoo? Na kapatid, ako ay iniligtas ng Diyos samantalang wala ka namang naranasang panganib. Paano mo ipapatotoo na ikaw kapatid ay naging isang mananagumpay nang wala ka namang labanang pinagdaanan? Diba? Ano yung ite-testify mo sa kapangyarihan ng Diyos kung hindi mo naranasan ang kapangyarihan ng Diyos? Kaya dapat makita natin ito sa kamay ng Diyos. Meron tayong seguridad. Lagi nating narinig sa Hebrews 13:5, I will never leave you nor forsake you. Nagdududa ka pa ba? Kapatid, secure ka. Ang kailangan mo lang lumakad sa kalooban ng Diyos, magtiwala sa Kanya. Pangatlo, yung una tayo secure sa kami ng Diyos, at yung pangatlo, may suporta. Hindi lang basta ikay ligtas. Hindi lang basta may nagbabantay sa iyo. Yung iyong mga pangailangan, nandyan, bibigay, suporta. Ano sabi rito? Paano ipinakita ng Diyos yung suporta dito sa chapter 49 ito? Dito sa verse 11 nakatala, sabi rito, gagawa ako ng daan sa gitna ng kaburulan, at ako'y maghahanda ng lansangan upang maging daanan ng aking bayan. Alam niyo po, sa mga kabundukan, sa mga undeveloped na lugar, sa mga mahirap puntahan, ang isa sa patunay na ang gobyerno merong suporta sa mga yan kapag nagkakaroon ng mga developments. Partikular, yung mga farm to market roads, yung mga karsada. Kasi kapag hindi nagawaan ng pamahalaan ng karsada, yung mga bulubundokin na yan, mapanganib at hindi kapangil-pangilapan. Iyon ang suporta ng gobyerno na ginagawa ngayon, na noon pa man, iyon na ang kaisipan ng Diyos. Ano sabi? Hindi naman kita iingatan. Yung development, ibigay ko sa iyo. Diba? Tayo natutuwa pag nagkakaroon ng development. Yan ay suporta sa ating buhay. Kaya sabi ng Diyos, imagine niyo, 1,000 taon na lumilipas. Nakita na niya ito. Yung mga bundok, gagawin ko ang karsada para madaanan ang aking bayan. Sabi niyo, di ba? Gagawa ako ng daan sa gitna ng kaburulan at ako'y maghahanda ng lansangan upang maging daanan ang aking bayan. Ano ibig sabihin nun? Pag tayo pumunta sa mga bundok ng develop, napakahirap. Napakaraming naranasin ka. Pag ikay magkakamali pa, ma-aksidente ka. Pero kapag yan ay nagkaroon ng karsada, lahat ng kaalwanan sa paglalakbay, nariyan na. Ano ba yung mga bundok? Spiritually, alam natin lahat sumisiklo sa mga pagsubok ng ating buhay. Mga bahagi ng ating buhay na napakahirap lakaran. Yung panahon tayo nakakaranas ng mga bundok ng ating buhay, yung pagsubok ng ating buhay. Pero sabi ng Diyos, papapagin niya. Yung pagsubok na mahirap pasukan, lalagyan ko ng highway yan, makakatalang kami dyan. Malalampasan mo yan. Napakabuti ng Diyos. Yun, itong tayo nasa kanyang mga kamay.
yung suporta ng Diyos pagkakaloon niya sa atin. Kasi bakit? Mahal tayo ng Diyos. Sa verse 13, sabi rito, "O langit, magpuri ka sa tuwa. Lupa, maggalak ka. Gayon din kayo mga bundok, sapagkat inaalim ni Yahweh ang kanyang hinirang. Sa gitna ng hirap ay ginahabagan." Diba? Sa ating buhay, sa ating personal na buhay, paano ba natin naipakikita yung matinding pagmamalasakit, yung matinding pagmamahal, matinding pag-aaruga? Saan ba natin nakikita yan? Diba? Saan ba natin nakikita yung ganyang senaryo na ipinapahayag, yung bang nakita mo pa lamang, yung ganong picture, alam mo na meron yung tinatawag ng matinding pagmamahal, matinding pag-aaruga, pagmamalasakit. Ano sabi rito? Nakatala pa rin dito sa verse 15. Yung suporta ng ating Diyos sa mga lingkod niyang nasa sa kanyang palad, idinramatay sa kanya. Sa paanong paraan? Dito sa verse 15, sabi ni Yahweh, ito niya iniyaling tulad, yung illustration. Malilimot kaya ng ina ang kanyang anak. Para maipakita ng Diyos yung kanyang labis na pagmamahal sa atin, yung labis na pag-urugaan niya sa atin, inihalin tulad niya ang kanyang sarili sa isang ina na tayo, kanyang anak. Ang sabi nito, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak. Hindi kaya niya mahalin ang sanggol niyang iniluwal. Kung meron mang ina na lumilimot sa kanyang anak, hindi ko kayo kakalimutan kahit isang sandali. Dito maraming nanay. Kapag tatanungin, kalilimutan mo ba ang iyong anak? Pababayaan mo ba iyong anak? Kung may sasagot mo'y hindi mo kalilimutan. Kaya kung sabi ng Diyos, siya kahit sa sandali. Ibig sabihin, higit sa inyo ang kaya niyang gawin para ipakita yung kanyang pagmamahal. Sabi sa verses 12-13 ng Isaiah 66 naman, tatamasahin ninyo ang kasaganaan niya tulad ng sanggol sa dibdib ng kanyang ina. Sabi ni Yahweh, padadalhan kita ng walang katapusang kasaganaan. Ang kayamanan ng ibang bansa ay aagos patungo sa iyo tulad ng umaapaw na ilog. Ang makakatulad mo'y sanggol na buong pagmamahal na inaruga ng kanyang ina. Aalimin kita, Jerusalem, tulad ng pag-alim ng ina sa kanyang mga anak. Nakita na ba natin? Nakaka-relate ba mga nanay? Na nai-express ito yung matinding pagmamahal, pag-aaruga sa anak. Ito ang ating Diyos, higit pa sa inyong kayang gawin. Sa mga lingkod niya na nananatili sa kanyang palad. Ano pa? Ano pa ang hindi kayang ibigay ng Diyos bilang suporta sa atin? Huwag natin pagdudahan. Yan ay privilege na dapat alam ng mga anak. Kasi pag hindi natin alam yan, nasasayang. Ang kailangan natin, paniwalaan. Natatandaan nyo yung feeding of 5,000? Nasangayon sa pag-aaral, yung 5,000 na yun, mga kalalakihan pa lang yun. Nung ang ating Panginoong Jesus ay nag-ministeryo, nag-ibanghelyo, maraming tao sumusunod sa kanila, dumating yung time na gagabi na, didilim na, wala silang pagkain na inihanda para sa 5,000 lalaki. Eh kung may kasama pa yung babae, 10,000 na yun. At kung may tigi-tigi isang anak, 15,000. Ano ang problema nila? Meron lamang silang 5 tinapay at 2 isda. 2 tinapay, 5 tinapay at 2 isda. Di ba? Kahit sa 10 tao, di man kakasay mo, lalo na sa 15,000. Di ba? Pero yung 5 tinapay at 2 isda ay napalagay sa kamay ng ating Panginoong Hesus, yung lahat ng kanilang pangangailangan na tugunan. Di ba? Yung tila baga problema, 5 ang tinapay, 2 ang isda, 15,000 ang tao. Yung tila baga problema ng mapa sa kamay ng Diyos, naging solusyon. Ano mang problema meron ka, kapatid? Kung
Kung kinikilala mo o kinikilala natin na tayo nasa kamay ng Diyos, ipagkatiwala natin ang lubusan. Kaya niya ipakita sa iyo, iba. Anong problema meron ka? Ano yung tila baga nawawalan ka na ng pag-asa? Ibigay mo sa Diyos. Huwag mong pilitin sa sarili mo. Pero sa sandali na ibigay mo sa Diyos yan, dapat maniwala ka na may gagawin ng Diyos. Na yung hindi mo inaasahan, yung hindi mo sukat akalain, kapatid, kayang gawin sa iyo ng Diyos. At darating ang time, tatayo ka para ipahayag yung kapangyarihan ng Diyos na ipinangaral sa iyo. Diba? Nakita natin yung suporta na meron tayo. Naririyan. Napakahalaga. At panghuling is, yung una, yung salvation, yung pangalawa, security, and then yung pangatlo, support, at yung panghuli, yung strength. Kapag tayo nasa kami ng Diyos, huwag kang panghihinaan ng loob. Sapagat siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kapatid, dumating na ba sa buhay mo nang dahil sa pagsubok na iyong naranasan? Ika'y nanghina. At dumating yung time na ikaw ay nagkukwit na. Meron bang bahagi ng iyong buhay paglilingkod? O kahit buhay pang pamilya na tila sumusuko ka na? Enough. Naranasan mo ba yun sa iyong buhay? Maraming tao, katunayan, maaaring sa mga nakakapanood ngayon, maaaring sila'y quit na. Yeah. Bakit? Kasi ang tinignan nila, ang pinananganan nila, ay yung kanilang sariling lakas. Kahit gaano ka kalakas, gaya na sinabi ko nga, kahit anong kapangyarihan meron ka, kahit ano sa buhay na ito na kailangan ng tao, meron ka, walang magagawa yan sa mga bundok ng problema na pwedeng dumating sa iyo. Hindi ka kayang iligtas ng mga yan. Ang kailangan natin ay yung lakas na nagbubuhat sa Diyos. Tatandaan natin mga kapatid, marami tayong situation, nakaraan, ngayon may mga situation tayong kanya-kanya at may mga darating pa, walang mapuputol yan hanggang tayo buhay. May mga kakaibang sitwasyon, pangit na sitwasyon tayong mararanasan. May simple, may katamtaman, mayroong mabigat na sitwasyon. Pero tatandaan natin, kapag may mga ganyang situation ng ating buhay, hindi ang inaalis ng Diyos o ang hindi binabago ng Diyos ay yung sitwasyon natin. Ang nais ng Diyos, ang mabago ay ang ating sarili. Hindi ang sitwasyon. Panginoon, alisin mo po itong problema ito. Panginoon, ganito po ganyan lahat. Hindi. Ang gustong ipakita ng Diyos, anak, dapat makita mo. Baguhin kita, baguhin mo ang aking puso upang lubos na magtiwala sa iyo. Dahil ano nga sabi? Lagi nating narinig, John 15:5. Apart from Him, we can do nothing. Diba? Napakaliwanag eh. Kapag tayo malayo sa Diyos, wala tayong magagawa. Maaring ngayon parang meron. Pero darating ang time, makikita natin, wala kang magagawa. Kaya napakahalaga na kung tayo malayo sa Diyos, lumapit tayo sa Diyos. Manatili tayo sa Kanyang palad. Sabi sa verse 5 ng ating pinag-aaralan, Isaiah 49, bago pa ako ipanganak, ay hinirang ng Yahweh. Pinili niya ako upang maging lingkod niya, upang tipunin ang bayang Israel na nagkawatak-watak. Binigyan ako ni Yahweh ng karangalan, sa Kanya nagbubuhat ang aking kalakasan.
Dito sa ating buhay, makita natin yung purpose ng God. Kung bakit tayo hinirang ng Diyos. Dapat makita natin yung mga kapatid. Kung bakit tayo inilagay niya sa kanyang palad, kung bakit tayo ay kanyang hinirang, sabi rito, upang tayo ay maging lingkod niya. Meron tayong gagawin para sa Diyos. Kung saan tayo pinili, kung saan tayo inilagay, ano man yung talento na binigay sa atin ng Diyos, gamitin natin yan sa paglilingkod sa Diyos. At huwag tayong mag-aalala kasi bakit? Yung kalakasan pa rin naman ay siya ang magbibigay. Pastor, hindi po ako makakanot dahil ako po ay walang masyadong kaalaman. Sino ba ang source ng kaalaman, ng karunungan? Ang Diyos. Hindi tayo kaya maglilingkod o tatanggap ng tungkulin dahil sa tingin natin, qualified tayo. Meron tayong kakayanan na sa tingin natin ay kaya natin. Kapag ganun ang ating magiging kaisipan, dapat itama ang ating kaisipan. Kaya tayo maglilingkod kasi ang Diyos ang magpo-provide ng lahat ng ating kailangan. Maging iyan man ay karunungan o iyan ay kalakasan. Sabi sa Efeso 6:10-13, magpakatibay kayo sa kalakasan galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakanan ng dyablo, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pandigma ng mula sa Diyos. Sa gayon, makatatagal kayo sa pakipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Yung maraming labanan, pero ang kahalagahan ng tayo nananatili sa kamay ng Diyos habang tayo nakikipaglaban, matapos ang labanan, ano sabi rito, matatag pa rin tayong nakatayo. Kasi pwedeng sa mga labanan, di ba nakikita natin sa mga army, sa mga sundalo, napalaban sila, nagtagumpay sila. Nagapi nila mga kalaban, nasakot nila mga kuta. Kaya lang pag-uwi nila, marami mga baldado. Yung iba patay. Yung iba ay mga paralisado na. Di ba? Pero tagumpay. Pero sabi rito, magtatagumpay tayo at tayo matatag pa rin nakatayo. Kapag tayo nasa kamay ng Diyos. Alam mo po, napakasarap na marating natin sa ating buhay spiritual. Yung mataas talaga ang level ng pananampalataya. Kasi bakit? Yung lahat ng, itong 4 SS na to, yung 4 na S na ito, kapag tayo may mataas na antas ng pananampalataya, magkakaroon to ng katunayan sa ating buhay. Kasi kahit pa sinabi ng Diyos na yung security ay nasa sa iyo, yung kalakasan o strength nasa iyo, na nagagana sa kanya, mapa sa iyo. Pero kung hindi natin ito pinaniniwalaan, kung ito pinagdududahan natin, hindi natin ito matatanggap. Kaya napakahalaga yung mataas, antas ng pananampalataya. Ito yung hinihingi para yung lahat ng mga ipinapangako ng Diyos na ito ay mapa sa atin. Alam natin mga kapatid, ng isa susi, ang pinakamalaking susi, para yung pangako ay ating matanggap, dapat pinaniniwalaan natin ito. Hindi lamang sa isipan, kundi sa ating buhay. Marami po tayong dapat buhay. Bagaman tayo nalilimitahan dahil nga po dito sa pandemya, pero nananatili, marami tayong dapat gawin. At kung marami tayong trabaho na dapat gawin, ang katapat niyan para magawa natin yan, yung strength. Dapat malakas tayo, hindi lamang physical, kundi spiritual. Both spiritual and physical. So sa Zacarias 8:15-23, ang summary po nito, pinaisiko, the Lord of the angel armies speaks and says, I am here. You are not alone. I will give you strength. I will strengthen your hands to finish the task. Bilang pagtatapos po,
uulitin ko yung talata na naging pinakasusing talata doon sa chapter 49 ng Isaiah, yung pinakahuli na ating binasa, verse 16. See, I have engraved you on the palms of my hand. Inulit kita sa aking mga palad. Sa panahon ng ating Panginoong Jesus, natatak sa kanyang palad yung sugat ng pagkakasulat ng iyong pangalan sa kanyang palad. Makita natin ito mga kapatid, ang kahalagahan na tayo'y nasa kamay ng ating Diyos. Ang ibig sabihin, kung tayo'y tunay na nananampalatayang nasa kamay tayo ng Diyos, meron tayong kaligtasan, meron tayong security, meron tayong tinatawag na suporta mula sa Diyos at kalakasan hindi pagmamaulit. Purihin ng Diyos, palakpakan natin ang Diyos sa umagang to, sa panibagong kaalaman na ating tinanggap, magpalakas nawa ito ng ating spiritual na buhay. Tayo po, tayo pumigit, aming amang dakila at magpangyarihan sa lahat. Salamat po muli sa iyong mga salita na sa umagang tayo nagdulot sa amin ng malalim na pagkaunawa patungkol sa pagiging kami ay nasa iyong mga palad. Dalangin po Diyos, dagdagan mo na po ang aming pananampalataya. Paniwalaan namin lubusan, manatili sa iyong mga kamay upang pamasahin namin ang mga pangakong nais mo na tanggapin namin bilang iyong mga anak. Salamat po Ama, ang mga salita mo nawaan sa umagang tayo aming tinanggap maging bahagi ng aming buhay pananampalataya. Sa iyo ang lahat ng papuri, pasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Muli palakpakan natin Diyos. Tayo po lahat tayo pumayat.